So yun nga sa mga katya, today is another day. So sa video na ito ay may gusto lang akong i-share sa inyo ng mga katya. Pag-uusapan natin is about sa pagiging isang musician or pagiging isang musikero ko ng mga katya. So ano yung mga na-experience ko, ano ba yung kailangang gawin bilang isang musician. Nag-start ako sa pagigitara way back 2018, almost 7 years na rin ako mahigit na nagigitara. So, patuloy pa rin. No? 2018, beginner pa ako noon. So, mga basic chords pa lamang yung mga pinag-aaralan ko noon or mga basics na mga kanta. So, naalala ko noon unang napag-aralan ko na kanta, which is yung kay TJ Monterde na Dating Tayo. Tapos huling El Bimbo no, mga katya. Hanggang sa 2018 mga bakasyon ay sariling sikap ako sa pagigitara. Although na may nag-turo din naman sa akin na ano lang ako ng mga kaklase ko noon na hindi ka naman makakatuto niyan kasi wala kang alam sa pagigitara. Pero nung yun, nagsariling sikap talaga ako noon nung bakasyon na pag-aralan ko doon. Kumbaga nag-search ako via sa YouTube, nanood ako ng mga tutorials. Ako noon grade 11 na rin ako. May mga kaklase ako ng mga magaling pa sa mag-gitara, no? Doon din ako nagpaturo, pag-aralan ko yung gantong chords, no? Doon na talaga napakahirap ng mga ibang chords ang pinapakita sa akin ng mga klase ko noon at that time na yun, mga katya. Ang time na nasira kasi yung phone ko noon, ang gawa ko na lamang, mihiram ako ng cellphone sa mga klase ko noon at kung sinong may mga guitar songs, idodrawing ko na lamang yung yung chords ng mga katya. Tapos, yung mga alam kong kanta ay yun isusulat ko na lang yung chords kung anong key para at least ay mapapag-aralan ko. At wala pa akong gitara at the time na yun, nakikihiram pa ako ng acoustic nun sa kaklase ko nun. Yun, fast forward, then kalagitnaan nun, 2018, ay nag-aaral na rin ako ng mga pag-lead, no? Unang-una ko atang natutunan nun ay magbalik siguro. Nag-aaral na rin ako ng mga guitar solos. Una kong napag-aralan ay yung sa magbalik din. Aral din ako nung sa backing pa, nung may shuffle, no? Medyo hirap din ako nun, pero kung tutusin madali na rin pas. Makabisado mo lang yung solo nun at that time na yun, umakatya. Medyo may kagalingan na at that time na yun, 2019, yun, sumabak sa mga acoustic battle yun, basta gano'n na yun umakatya. So champion kami nung kaklase ko noon, 2019, mga March. Katapusan na ng mga pasokan noon ay buo ako ng banda noon sa school na which is may mga kakilala ako noon at mga basic na mga tugtugan na kahit paano umakatya. Yun, patuloy noon hanggang sa grade 12 na ako noon, senior high. No? So tuloy-tuloy yung tugtog namin. Pero nung 2020, nakatugtog pa naman kami. Pero yun, pagdating ng March noon, natigil ang pasok dahil sa yun, pandemya at that time. Yun, 2020, napapunta ako sa church, no? Naging isang musikero din ako doon or church musician na mga kasya kung tawagin. Almost 5 years na rin ako sa pagiging isang church musician doon. At tagagawa ko rin naman yung part ko doon, no? Mapa electric guitar, acoustic, bass, minsan drummer pa nga mga katya, pero keyboard ay hindi pa na mga katya. Hanggang sa yun, medyo maluwag-luwag na nung pandemya. Ngayon, nakakasama ako sa mga nagabanda ko, baka jam-jam lamang. Hanggang sa 2023, nagawa ko ng sarili kong banda na yung Turn the Point, kung naalala niyo yun. Nawala yung banda ko na Turn the Point. Then 2024 last year, nabuo yung banda ko na Gasayan Band. No? Almost 1 year na mahigit ang Gasayan Band. Tapos yung isa ko pang banda na kinakasama ko minsan, no? Which is yung Tangle and Friends. No? Panoorin nyo na lamang dito sa vlogs ko ng mga katya. Hanggang sa yun, naging variety musician na ako noon mga katya. Pero yun sa sinabi ko nga kaganina, ano ba yung mga na-experience ko ng mga katya as a musician. Una kong naranasan bilang isang musikero. Unahin na natin siguro yung sa mga kakasalamuha kong tao. Mga nakikilala kong musikero ng mga katya. Hindi ko sigurado na kung tunay ba silang kaibigan or baka mga fake friends or mga bashers lang yan. Kasi ang pagiging basher, hindi mawawala yan. So, andyan at andyan pa rin yan talaga ng mga katya. Kahit ako, nababash din ako, na kumbaga may mga patago na uy, magaling ka Satya kasi yung galing mo gitara. Pero pag talikuran na talagang backstaban na yan, mga katya. Pero sa akin, baliwala na sa akin yung
pabasyakin or hate sa akin, no. Ay, may mga mabubuti din ng mga kapwa musikero na syempre maging close ka at yung gusto kanila maging kaibigan, so anything else pa man hanggang. Hindi ko naman pinagmamalaki yung sarili ko na magaling akong mag-gitara. Glory to God pa rin palagi na mga katya. Yung pa rin ang iniisip ko na si Lord pa rin dapat ang manguna, hindi yung sarili ko. Kasi kapag mas nauna pa yung sarili ko kaysa sa Lord, mas nakakatakot na baka bawiin ni Lord sa akin yung talento. Kaya ang glorify pa rin talaga si Lord, turo pa rin sa pataas ng mga katya. Ang na-experience ko, yung maraming kanta ng mga katya. Sa mga variety songs kasi, hindi lang puro new songs lang yung tutugtugin mo ng mga katya. Kasi halo-halo din ng mga genre din na pagpaaralan mo. Dami mong sisipray na mga kanta. Share ko lang sa inyo, kasi nung last year, sa video na yan, talagang lutang ako at that time na yun, mga katya, dahil sa hindi ko alam yung mga pyesa nila. Kumbaga, rektahan akong tumugtog sa kanila. Kumbaga, ako'y backline lamang. No? Backline lang, kumbaga, nag-iintindi ako ng mga gamit sa banda kasi nag-sideline din ako sa Guevara Sounds and Lights. Familiar sa akin yung kanta, pero yung chords, hindi ko alam. Kung naging masama na nangyari. Kaya sabi ko, pag-aralan ko itong mga kinakanta na ito. Kumbaga challenge sa akin yun yung mga kanta na inatugtog ng mga oldies na mga kanta. Papatong at papatong yung mga kanta hanggang sa yun, may mga bago. At ang importante doon, dapat balanse yung genre mo. Kumbaga, huwag ka lang mag-i-stick sa isang genre. Dapat buong genre alam mo. Isa pang na-experience ko bilang isang musician, sa mga nagabanda, may mga sariling mga sasakyan yan, mapamotor, tricycle, or kaya kotse pa man yan. Pero may mga iba din kasing mga musikero na yun, nagsakay pa sa jeep, sa tricycle. Ang problema ay paano yung pauwi. Kapag inaabot ka ng gabi, kunwari ang tapos ng gig mo ay 12 ng madaling araw, maghanap ka ng sasakyan mo pauwi. Tiyempo na lang kung ihahatid ka ng kabanda mo, sasakyan yung kabanda mo at malapit naman doon sa inyo. So yun, ang problema, paano kung wala? So mag-aantay ka pa ng jeep, no? Kasi dito sa probinsya namin dito sa Marinduque, last na trip ng sasakyan dito, maybe 7 p.m. Tapos 8, wala na yun gaano. Pero ano yun, mga minsan-minsan lang mga nagadaanan ng mga sasakyan yan, no? Kaya mahalaga talaga na may mga sarili tayong mga private na service ng mga katya. Kung may motor ka, may tricycle ka, or sasakyan, or kaya may kakilala ka na yun, pwedeng maghatid at sundo sa iyo, and papagasan mo na lamang. Mas goods din yan ng mga katya. Yun yung naranasan ko rin yan. Kasi 2023, nagkaroon ng Oktoberfest, no, ay wala akong masakyan pa uwi. So ang ginawa ko muna, naglalakad-lakad muna ako. Ang barangay din ang nilakaran ko nun. Tapos masama pa ang pakiramdam ko nun. Pero meron akong kakilala na yun, nakita ko na nagalakad ako. Tapos yun, pinasakay ako ng mga katya. Isa pa rin na na-experience ko sa pagiging isang musician, yung paghahanap ng gig ng mga katya. Sabihin nating madali, pero mas lamang yung hindi. Kasi may mga iba kasing client na dapat ganito yung banda na tutugtog na mga oldies or mga mga baguhan. Depende yan sa client kung sino ba yung kukunin nilang banda. Tapos yun sa mga resto bar na sabi ko doon sa owner na baka pwede po kami tumugtog pero ipapajam ka muna bago kayo isalang sa stage or kumbaga yung parang mag-gig ka na doon sa tutugtugan mo. Pero yan, para makita ba ng nung owner na kung magaling ba itong banda na ito para maisalang ko din maybe next week o ganito, ganyan. Yan. Pero pag maiba yung tugtog ay hindi ka talaga patutugtugin mga katya. So, na-experience ko yan. Tumugtog kami doon. Kumbaga nag-break time yung yung banda na mutugtog doon. Then nag-jump kami Diyos sumablay noon ng konti. And isa pa na na-experience ko sa mga pagsisifra, hindi mawawala kasi yan mga katya. Kasi kapag once na hindi ka nagsifra, lutang ka. Possible na papagalitan ka ng kamember mo. Kung ano yung mga napasifra sa'yo ng kabanda mo, sifrain mo. Ganon din ako na-experience ko yan. Solo ako nung sa video process. Naging problema nun
nag-improvise solo ako. Tapos sumabit pa dun sa higher frets na key of F kasi ang beta process, biglang umano sa B major. Sumabit, sabi palpak. Then pinagsabihan din ako nung pianista namin na pag-aralan mo yan, assignment ko sa iyan. No? So yun, pinag-aralan ko talaga. Kaya talaga need natin magsifra kasi kapag tayo tumutugtog sa mga resto bar o kaya sa mga outside gig ng mga kutya, kasi andyan kasi yung mga matatanda, mga kabataan na kapag nag-request sa iyo ng kanta, alam ba itong kanta, tapos hindi mo alam, no? So, kung ano yung nire-request nila, tapos hindi mo alam, kailangan mo syempre pag-aralan. Kapag nag-perform ka uli dun sa resto bar or kaya sa outside gig at yun yung ni-request na kanta, at least alam mo yung kanta ng mga kachat, hindi ka magiging lutang. Isa din sa na-experience ko sa pagbabanda or bilang isang musikero, syempre yung sa mga kasama mo sa pagbanda, syempre nandiyan yung mabuting kabanda, pero andyan din yung mga siraulo or minsan ay may topak no mga katsa. Siyempre hindi mawawala yung mag-aaway yung kayong magkabanda ng mga katsa kasi siyempre may mga miscommunication or something what no mga katsa. Kailangan din siyempre ayusin no mga katsa para at least ay okay na ang lahat. Dagdag ko na rin ito no mga katsa kasi ito yung pinakang mahirap or malaking problema or malaking isipin sa mga musikero or sa mga nagbabanda at ito yung naranasan ko rin na which is yung sa mga gamit. So ano ba dahilan or problema dito sa gamit? At ng mga musikero or sa mga nagbabanda ay hindi natin sigurado kung meron ba silang ganong gamit. No? Pagpalagay na natin to sa mga musikero or sa mga nagbabanda na meron silang sariling acoustic guitar, electric guitar, bass guitar, keyboard or yung piano kung tawagin, tapos may mga guitar pedals sila, pero ang wala sa kanila, una na dyan, guitar amplifier, bass amplifier, keyboard amplifier, and ang pinakang mahirap dyan mga katya, kapag yung drummer ninyo ay walang sariling drum set mga katya, yun ang pinakang mahirap dyan mga katya. Pero kapag may kakilala kang may ganong gamit no, or complete set ng sa band setup, tapos yung bala kang humira no, tapos pumayag naman yung may-ari, tiyempuhan na lamang or magpasalamat na lang tayo kasi yun pinahiram sa atin yung yung gamit for a band no. Pero sa isang kondisyon syempre iingatan mo yun at kasi sa iyo ipinagkatiwala no, tapos after ng tugtog ninyo syempre ibabalik ninyo, dapat maayos at walang damage yung yung hiniram mo dun sa may-ari. Paano naman kung wala, kailangan gawin dyan ay maghanap ka dun sa mga nagre-renta ng mga band setup, pero bigat dun sa bulsa ng mga kadyan, kumbaga maggagastos ka pa no, nung sarili mo pera para makapag-rent ka ng gamit ng mga kadyan. Kaya ang pinakang kailangan natin dyan ng mga kadyan, kapag may marami kang gigs no, laki-laki ang kita mo at nakakapag-ipon ka, syempre bumili ka ng sarili mong gamit like yung guitar amplifier, bass amp, tapos drum set or keyboard apparatus, magamit mo dun sa gig na tutugan ninyo. Kasi sa mga gigs kasi ay hindi natin sure kung may mga naka-provide pang gamit. So, tiyempuhan na lamang na kapag mayaman-yaman yung client na kumuha sa inyo dun sa banda at yun, may naka-provide ng gamit. Yun. So, yun, okay na yun. Pero pag wala ay sariling dala talaga ng mga katsa, kumbaga mangingiram or magre-rent tayo ng mga gamit for a band setup. Kahit ako no, mga katsa ay wala akong sariling guitar amplifier no, kahit ako'y gitarista, kahit hindi ako bassist, nanghihiram pa ako ng bass guitar tapos drum set no, para magamit lang namin sa tutugan. Pero pasalamat na rin din ako kasi meron kasi tao na yun pinapahiram ako ng gamit, basta ingatan ko lang syempre naway na pagpalain sila ni Lord ng mga katya yun sa mga pinaghiraman ko ng mga katya. Pero isa din sa mga prayers ko din no, na magkaroon din ako ng sariling ganong gamit ng mga katya, yung merong sarili kang guitar amp, may bass amp, may drum set, tapos keyboard amp to mga katya, and dagdagin mo na rin yung sa sound system for a vocals mga katya. Alam ko makakarating din ako dyan sa yun na meron akong sariling gamit ng ganun. So in God's willing no,
Lang naman siguro yung mga size ko bilang isang musician. Malay natin gumawa pa tayo ng part 2 about sa pagiging isang musician ko ng mga kutsa. Pero abangan nyo na rin kahit paano ng mga kutsa. Kung may mga katanungan kayo and kung ano man yung na-experience nyo sa pagiging isang musikero at kung ano yung pumasok sa inyo sa utak nyo yung mga sinabi ko about sa pagiging isang musician, comment na lang kayo dito sa video nito para at least ay malaman ko rin kung ano yung mga signs ninyo as a musician ng mga kutya. Kahit hindi ka nag-gig or kumbaga nag-gig ka or worshiper ka pa man mga kutya, comment nyo na lang dito sa video nito. So dito ka natapusin itong vlog ko nito. Kung nagustuhan nyo itong video, like and follow and subscribe kayo sa aking YouTube channel, Kingcha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko ng mga kutya. Ciao, peace, ingat palagi, keep safe, and God bless us all mga kutya. Yun lang, tuk-tuk palagi and trust to the Lord as always. Yun lang.